At bago ka uli mo po, mag-high five ka ng 5 tao. Sabihin mo, ang guwapo o ang ganda mo araw-araw. Araw-araw ha, gamon. Araw-araw. Diba? Yan. Welcome po muli. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Come on, the best clap para sa ating Diyos. And we can now sit down. Pwede na tayong umupo and we are again. This is the 2nd week of October. Yan. Yan, settle down. Kalma. Huwag kayong masyak, may buhok na ang pastor nyo. Yan, huwag kayong masyak. Baka kaya kayo nadidistract sa worship. Si Pastor Pini ba yun? Yes, ako po ito. Yes, napakabuti talaga ng Diyos. Pinapakita po sa inyong lingkod. Amen? Pinapakita na walang imposible sa Diyos, di ba? Huling kita ni Edsel, ako'y kalbo. Ngayon, ako na rin kung ikaw si Flo G, ako si Blow G. Ha? Tun, parang hawakan mo. Hawakan mo, James. Dali. Aba, ayaw maniwala. Tunay po, legit po ang buhok ko. Biyaya po yan ng Diyos. Wala pong may pagmamalaki. Oo. Nakabook na ako, si Jello, wala pa rin jowa. Ay, tagal. Welcome po sa bawat isang. And we are again so excited sa mga nanonood online. Excited kami na makasama kayo. Again, don't forget to share this video. Don't forget to share this video sa inyong chat groups, sa inyong mga buy and sell groups. I-share nyo pong video na ito. I-share nyo sa TV nyo, i-loudspeaker nyo, at sa mga nanonood sa YouTube video, ang ating team replay, I hope mabless po kayo, pagpalain kayo ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, isa kang pagpapala ng Panginoon sa buhay ko. Lahat po tayo isang pagpapala ng Panginoon, and we are all called para maging fruitful, mamunga. Amen. Sino dito yung namumunga na? Amen. Yung nagkakaroon na siya ng maraming bunga dadala ng Panginoon. May nadadala niya sa church. Pansin niya, ang dami nagbabago sa buhay niya. Namumunga na siya. Amen. Kasi tinawag ka para mamunga. Amen. So again, we are for the last leg of our theme, Fruitful. Ito po ay last week na, pang-5 linggo na natin. Pang-5 linggo na natin ng Fruitful. And so, pag-usapan na natin kung anong huli. Sinong excited na makinig ng salita ng Diyos? Amen. Sinong excited na may matanggap sa Panginoon? Amen. Pumalakpak yung excited. Come on. At tumayo muna ulit tayo and let's declare our calling verse, our powerful calling verse. Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go. To proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that were oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare kung sino tayo. Our 10 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy. I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Muli pa tayo maupo and let's be ready sa magandang gagawin ng Lord sa buhay natin. And bago po tayo magpatuloy, meron po bang first time sa kauna-unang pagkakataon ay nakarating sa ating worship service? Pwede po bang itaas ang kamay? Wow, si Tita nandito! Yan! Ang mami ni Roslyn, talas po kayong may. Palakpakan naman natin ang Lord! Ay, mas maganda po kayo kay Roslyn. Opo, tunay po yun. Meron pa po, welcome na welcome po kayo dito. Pwede bang kawayan natin ang tita? Hi po. Hi po, yan. Huwag kayong mag-alala, tita, bawal po magka-jowa si Roslyn. Kami po ang unang nagsasabi nun. Kahit po mga magaganda at gwapo mga taga-church, bawal po yan dito. Pasensya na po. Meron pa first time tayo dito sa kauna-unang pagkakataon?
Yes, hopefully marami pa tayong madalang bago sa sunod. Kapalan pa natin ang mukha. Hawakan mo nga ang pisngi ng katabi mo. Tingnan mo kung makapal ang mukha niyan. Dapat makapal ang mukha niyan. Dapat pakapalan ng mukha niya, mag-invite, magdala ng bagong kaluluwa sa Panginoon. Kasi tinawag tayo para mamunga. Sinabi nga sa ating verse sa John 15 verse 8, sabi po dito, and New King James Version, sabi doon, by this, my Father is glorified that you bear much fruit, so you will be my disciples. Ang purpose natin ay para mamunga. Pinag-usapan natin yon. Ang purpose mo at ang purpose ng bawat isa ay para mamunga. Hindi ka nabuhay dito para ganun lang, para makagraduate lang, para makapagtrabaho lang. Ang purpose mo ay para mamunga, para makapagdala ng maraming kaluluwa sa Panginoon. Amen. And paano mamunga? Kailangan mo lang manatili sa Kanya. Kasi kapag nakakabit ka ikaw na sanga, nakakabit sa puno, matik ikaw ay mamumunga. At minsan, kapag nakakabit tayo sa puno, which is ang ating Diyos, kailangan may tapyasin. Kailangan may putulin. Tapyasin ang ugali. Tapyasin ang maling mindset. Alisin ang mga maling tao. Kaya huwag kang magtataka kung may nawawala sa iyong maling tao kasi gusto ng Diyos mamunga ka. At kapag may nawala, may ipapalit. At pinag-usapan din natin last week, sabi ko nga, pakapalan ng mukha, na i-share si Jesus, mag-invite, at para ganun, kailangan marami kang tanggihan. Marami na ba kayong tinanggihan? Marami na ba kayong tinanggihan? Talaga, baka oo ka pa rin ng oo, ay nako. Baka pag may nag-chat sa'yo, reply agad, wag ganon. Kapag nakarinig ng marites, nakakiling agad ang tenga. Dapat hindi ganon. Amen. Dapat, dapat no. We will win with our no's. Story lamang po, may kwento ko lamang po. Dahil nga ako po isang part-time na professor sa BSU, Batangas State University, the National Engineering University. Ako po ay mechatronics or robotics engineer. Marami pong nag-invite sa akin ngayon na mag-speak sa kanilang seminar about robotics, about advanced AI, artificial intelligence. Ako po ay tanggi ng tanggi kasi sobrang busy ko po, sobrang occupied ng oras ko. At yung gumawa ka ng ituturo sa seminar ay napaka-demanding ng oras. Tanggi lang na ako, tanggi. Pero sabi sa akin ng Lord, mag-no ka sa tumanggi. Ibig sabihin, pumayag ka. Ay Lord, kahirap naman gumawa ng kumbaga, ang oras ko na magpahinga, na i-relax, gagawa pa ako ng seminar, ng ituturo about robotics, ganyan. Sabi ng Lord, anak, pumayag ka. Kasi alam mo naman ang purpose mo, di ba? Purpose ko nga pala ay ma-win sila. Kaya, pumayag ako sa mga seminar. May seminar akong inispikan noong Thursday, online lang ito. At may mga seminar pa akong inispikan. Yung inispikan ko ng Thursday, nagturo lang ako siguro mga 20% ng about robotics, pero 80% ay tungkol sa salita ng Diyos. Nag-preach ako. 80%, shinare kong Word of God. At natuwa ang mga estudyante. And after that, Q&A. Siyempre, na-expect kong tanong, what's the latest in robotics? Ano po yung code na bagay ngayon? About electronics. Pero mga tanong nila, Sir, paano po magpatawad? Sir, paano po magkaroon ng spiritual discipline? Ayun na naging Q&A, Sir, ako po ay depressed. Paano po? Mga naging ganon. Ang naging Q&A instead ng tungkol sa tunay na subject matter. At nakakatuwa kasi nakapag-open ako pa ng opportunity para ma-share si Jesus. Kung hindi ako nag-oo sa kanila, tumanggi ako, hindi ako nag-opportunity na share si Jesus sa kanila. At minsan, it is not about pakapala ng mukha, but it is about gagawin mo talaga kung ano yung pinagagawa.
Ulitin ko, tinawag tayo ng Lord na mamunga. At minsan, kailangan mong gawin lamang yung bagay na yan. Ang title po na share ko ay napakasimple lang, Papayas and Pineapples. Again, ang ating title ay walang kinalaman sa ituturo ko. Nag-iisip lang ako ng random na prutas kung anong meron sa talipapa at yun ang magiging title ko. Tayo muna ulit mag-pray. Lord, salamat God. Lord, kailangan kayo namin. We need you. We need you. Kailangan kita, Lord. Ma-enjoy namin ang salita mo. Ma-enjoy namin tong oras na ito. At mamaya po, Panginoon, sana po ay matanggap namin yung puso mo para mamunga. And Lord, I pray, God, mamaya, Panginoon, may laban ng volleyball. Sana naman ay makasampu man lang kami kasi yung iba'y wala pa. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Palakpakan naman natin si Jesus. Come on. Palakpakan natin si Jesus. Okay. Sino dito yung ano yung pinaka-paboritong pelikula nyo? Tasan ka. Sino gusto sumagot? Anong paboritong pelikula nyo? Ikaw, Pastor Aldrin, anong paboritong pelikula mo? Ha? Bumangon ka't lumaban. Kanyo kay FPJ? Okay. Ikaw, Anthony, anong paboritong pelikula mo? Avatar. Alin? Yung luma, yung bago? Okay. Ikaw, Edsel, anong paboritong pelikula mo o series mo? Hindi ka mahilig manood. Okay. Sino po mahilig dito sa K-drama? Yun. Before. Ako po walang hilig sa K-drama. Pero recently may pinapanood akong K-drama. The Worst of Evil. Ang ganda pala nun. Itungkol po siya sa isang detective na gusto niyang pabagsakin yung mga sindikato ng drugs sa Korea. Kaya nagpanggap siya na masama. Nagpanggap siya na masama din ang ugali para maka-infiltrate, makuha siya ng leader ng gang. Para makita niya yung operations. Alam niyo, napakaganda ng pelikulang yun. At minsan, kapag meron tayong napanood na palabas pelikula, gusto nating i-share. Diga? Sino dito yung napanood ng laban ng Gilas at ng Jordan? Ay, nung China muna. Nung Pilipinas at China, di ba? Di ba? Ang ganda, no? Sino napanood po yun? Laban ng Gilas at China. Mga kasama ko sa mga kaibigan ko, sabi, Pini, sir, boss, napanood po kayo laban nung China at Philippines. Oo nga, kung ay tinatamad na manood, kasi last 2 minutes, tambak na ng Siyam, pero nahabol pa ni Brownlee. Nakaunang teardrop, tapos nakadalawang tres na nalo pa, tapos iyak ang mga inchik. Ate ng West Philippines Sea. Galing magkwento, ano? Sabi ko, oo nga. Ang galing. Ang galing po, ano? Tapos minsan, Pastor, kilala mo yung yung balita ngayon dun sa Mindanao? Yung nagpapanggap na naman Diyos. Sino nga yun? Hindi ko kilala yun. Sino yun? Si Senyor Aguila. Kilala niyo si Senyor Aguila? Hindi kilala ng asawa ko, kinikwento ko kay Rocky. Mahal, kilala mo kay Senyor Aguila? Hindi, sino ka sinasabi mo? Senyor Aguila, pinapanood ko. Kinwento ko muna, alam niyo si Senyor Aguila, ay nakatira doon sa Socorro. Tapos may ginawa siyang sarili community, ganyan. Tapos pinaliwanag ko ganyan, tapos pinakita ko, ay ito itsura ni Senyor Aguila. Okay, may kamukha. Pero bawal mag-name drop. May kamukha. Sino dito ang magaling magkwento ng mga bagay-bagay? Sino dito pag nagkwento lagi may plus 20? Halimbawa, kinuwento ko lamang. Alam mo, si Roslyn ay maganda. Yun lang kinuwento. Kunwari lang. Nung kinuwento ko kay Jello, ang kwento ni Jello, alam mo si Roslyn maganda at may jowa. May dagdag agad. Ay, ang tunay, maganda lang. Walang jowa. Sino dito yung gano'n? Kung magkwento ay lagi may dagdag. May plus 20. Gano'n ang asawa ko lagi. Minsan pag kinakwento ko lagi ng OA, alam mo yun si pastor, ganyan. OA. Alam nyo, lahat tayo magaling magkwento. Tama?
Lahat tayo ay magaling magkwento. Tama? Ayaw nyo pang maniwala. Magaling ka magkwento. Ang tanong lamang, ano yung kinekwento mo? Tunay ba o hindi? Para mamunga, kailangan mo lang, number one, inagsa po natin. Number one, paano mamunga? Kailangan ka lang magkwento. I-share mo ng experience mo sa church. Sino dito nahihirapang magsama dito sa church? Taas ang kamay. Let's be honest, nahihirapang magsama. Sino dito, pastor, madali naman mag-invite hindi nataas ang kamay na iba. Sino ang nahihirapang magsama sa church? Taas ang kamay. Alam nyo, hindi nyo kailangang saulo ang Bible. Hindi nyo kailangang alam lahat. Ang kailangan nyo lang, ikwento nyo yung nararanasan nyo. Pare, masaya sa church, sumama ka sa akin. Pare, may laro kami ngayon. Hindi, basta sumama ka doon. May chicks doon, sabihin nyo na. Isama mo yung isama mo kaklase mo. Isama mo kaklase mo, sabihin mo sa kaklase mo, alam nyo sa church, ayos doon. Doon maraming bagong electric fan kasi sira ang aircon. But, pasaksak naman nun. Sayang yung electric fan yun. Sabihin nyo sa church, alam mo, makikinig ka lamang dun sa pastor na dati kalbo, ngayon may buhok na. Makikinig ka lang ng kalahating oras, tas mamaya, parang may nabago sa'yo. Kwento mo dati, alam mo, ako'y malungkot, may problema ako, ako'y depressed, pero ngayon hindi na masyado kasi may nababago sa akin doon sa church. Hindi mo kailangang i-share ang John 3:16, ang Jeremiah 29:11, ang Luke 4:18 up to 19. Ang kailangan mo lang i-share yung naranasan mo. Pag may napanood kang K-drama, pag may napanood kang pelikula, pag kinuwento mo, magaling, kaya mo ikwento. Ganon din yung naranasan mo dito. Ikwento mo. Diba? Walang ibang mahalaga kundi magkwento. At ay kay kwento ay si Jesus. Tingnan mo ang katabi mo. Tingnan mo lang yan. Tingnan mo yung katabi mo. Madaldal ba yan? Madaldal yan, kapatid. Kaya niyang magkwento. Sabi dito sa Philippians 1:18, sabi dito, open your Bibles please, Philippians 1:18, sabi doon, But what does it matter? The important thing is that in every way, whether it is false motives or true, Christ is preached. Sabi nyo nga, Christ is preached. Sabi doon, the important thing is, Christ is preached. Walang ibang mahalagang bagay kundi si Jesus ay ma-share. Ma-share mo dun sa waiter ng Jollibee, ma-share mo dun sa tindera ng 7-Eleven, ma-share mo dun sa gasoline boy nung nagpagasolina ka ng 20 sa iyong motor, ma-share mo dun sa prof mo na kaaway mo. Ang walang ibang mahalaga kundi mag-share. In any way. Sabi doon, ano man ang motibo mo, ano man ang paraan mo, ang mahalaga, may bahagi natin si Jesus. Madali lang ibahagi ang naranasan mo. Ibahagi mo. Ganun lang kadali yun. Meron tayong isang kasama dito sa church, dahil alam na siya yung nag-church, hindi magaling mag-preach, pero may lumapit sa kanya, pare, ako'y suicidal Ang alam sa kanilang barangay siya'y maayos, magiinom, pero walang mararating sa buhay, pero nag-share, kaya naman ako pare nagiinom kasi hindi ako makapag-aral, walang pera magulang ko. Alam mo, sinabi nung isang kasama natin, alam mo, may plano ang Diyos sa iyo. Ilang salita ang sinabi? May plano ang Diyos sa iyo. 6. Sabihin nyo nga, may plano ang Diyos sa iyo. Sabihin mo nga sa katabi mo, may plano ang Diyos sa iyo. At yung 6 na salitang yon, may impact na yon.
Yung simpleng nandito ka, akala mo nandito ka lang dahil mamaya ililibre ka ng life group leader mo, nandito ka lamang dahil utang na loob mo sa pastor, nandito ka lang dahil may nag-invite sa'yo. Pero kaya ka nandito, maniwala ka, may plano ang Diyos sa iyo. At may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. At may gagawin pa ang Diyos sa buhay mo. Ganun makapangyarihan ang Diyos natin. Sabi ko nga, i-share mo. Sa mga manliligaw mo, wag mo i-share ang buhay mo. I-share mo ang buhay ng pastor nyo. Pag may nag-chat sa inyo, Bebe, tinawag ka na agad, Bebe, ka-chat mo pa lang. May nag-chat sa iyo, Hi, kamusta ka na? Okay naman. Alam mo, ang pogi ng pastor namin, ganun agad yung reply mo. Alam mo, dati kalbo pastor namin, may buhok na, milagro. Kumain ka na ba? Oo, kumain na ako, pero alam mo, masarap kumain after mag-church. Anong ginagawa mo ngayon? Nagde-devotion. Gusto mo date tayo? Oo, basta sumama ka muna sa akin sa church. Ganon! O kaya nanliligaw ka naman, lalaki ka. Chinat mo, hello, paano ba Jelong unang sinasabi ngayon? Hindi ko alam eh. Ikaw magaling sa ganyan eh. Nag-chat ka. Uy, alam mo, mahal ka ng Lord. Ganyan agad ang bungad mo. No? Ganyan agad bungad mo dun sa babae na first time mo makachat. Alam mo, mahal ka ng Lord. Hindi ka nare-replyan. Pero at least, nakapag-share ka. Ganon. Pakapala ng mukha. Isama mo manliligaw mo. Gantong gawin mo, bibigyan ko yung technique. Kunwari, magkakating kayo. Pre, kating tayo. Sige, saan tayo pupunta? Sa church! Hoy, may bunga yon. Dati si Clendon. Pag nagkakating, isinasama si Anthony at saka si Jello. Nawala yung nagkating, yung nag-invite, na natili yung isinama. Amen. Ganun ang technique. Magkating tayo. Pero isama mo sa church. Mars, gusto mo mag-Jollibee? Oo, sumama ka muna sa akin sa church. O kaya ito, may technique, may handaan. Mari, pupunta ka mamaya doon kinakauding. Bakit? Ay, nag-iimbitay, binyagan ng anak. Anong oras? Ay, ang sabi, 10:00 muna doon sa bayan. Tapos saka tayo pupunta. Inuto mo, ayun pala, sinama mo lang sa church. Gayon! Muli, hawakan mo pisngi ng katabi mo. Tingnan mo kung makapal. Pag hindi pa makapal, ganun-ganunin mo. Sabihin mo, kapalan mukha. Kapalan mo pa pala. Gawin nyo yung ginagawa ni Pastora Jen sa ukayan nila. Pag may napunta, kilala nyo naman si Pastora, Si Pastora Jen, Bisaya. So pag Bisaya, maraming baon. Maraming baon yan. Maraming kinikwento yan. Ngayon, ginagamit niya yung technique na yung para i-share si Jesus. Ganyan ang gawin nyo. Sino dito matalino sa school? Matalinaw. Sino dito matalinaw sa school? Sabi mo pre, di ako nang pag-aral ng long quiz, pakopya ha. Oo, sumama ka muna sa akin sa church sa Sunday. Ganun ang technique. Pakopyahin mo, isama mo sa church. Pero mali yun, Lord. Mali yun. Kaya doon tayo papasok sa number 2, use your influence. Kung ano yung impluensya mo, gamitin mo. Kung ikaw ay leader ng org nyo, kapalan mo mukha mo, magpapamiting o may event ang org mo, magpa-praise and worship ka muna. Ganun ang ginagawa ng The Society sa Batangas, amen. Sa UB Batangas. Nagpa-praise and worship, nagpa-word of God. Ganun yung ginagawa ko sa mga students ko. Bago magklase, tayo mag-pray. Dati yung ibang religion, di ba, ang ibang religion, pag may nag-pray, yung sa ulo, yung scripted. Ay ngayon, pag nagpe-pray sila, hindi na scripted. May sarili na rin. Sana po matutunan kami. Sana ipasa kami ni Sir Pini. In Jesus' name, amen. Gayon na mag-pray.
Dati yung may mga antanda pa, tapos yung sa ulo, hindi na ngayon, gano'n na mag-pray ang mga estudyante. Kasi kinapalan ko mukha ko. Kung ano yung impluensya mo, gamitin mo. Teacher ako, ginamit ko. Pastor, estudyante pa lamang ako, hindi ko alam kung paano gamitin ang impluensya ko. Sino dito may barkada? Sa kamay. Nasama sa yung barkada mo, Nagyayakag kayo dati ng barik, Hindi na. Pag pre, mali yun, sabihin mo. Sasama kita sa tama. Ginagamit natin ang basketball at saka ang volleyball para makapag-win. Di ba? Si Nanay Virgie, birthday ngayon. Wala ngayon. Ginamit niya ang impluensya niya para mawin yung mga kapatid niya. At nung nag-life group kami nung Wednesday, tinawag yung mga pamangkin, "Hi! Punta kayo din eh!" Ayaw pang pumunta. Ay, kayo pag hindi pumunta, kayo pupuntang impyerno. Pumarni kayo. Ay, di upo naman. Ay, gusto nang tanungin sa A-group eh. Hindi ka tayo sa A-group eh, may mga tanong. Sabi ko, wag muna nating tatanungin yan, Inay Virgie. Basta nandyan nakaupo. Nagamit ang influence. Ang aking ina, negosyante, maraming contact. Nung nag-birthday siya, nung 60 years old siya, ang mga in-invite niya sa church, dahil sa church ang event, mga unbelievers. Yung mga sikat na architects, mga sikat na doktor, yung mga sikat na socialite sa Batangas. Yun yung po yung mga nasa paunang table. After ng event, ang objective talaga din namin sa birthday ng mami, may pakita ang church sa kanila. After ng event, marami nag-chat sa kanya, sa mami. Medi, may problema ako. Nag-open. At marami sa kanila gusto nang sumama sa church. Gamitin mo ang impluensya mo. Nilagay ka ng Lord. Diba? Sinend tayo ng Lord. Pinadala tayo ng Lord dyan sa platform na yan. Gamitin mo ang impluensya mo. Para magdala ng tao sa church. Amen. Palakpakan mo naman ng Lord. Sabi ko nga, kung ikaw ay maganda, gamitin mo to. Magpaligaw ka, dali mo sa church. Pag ikaw ay pogi, gamitin mo rin ito. Sama mo sa church. Anthony, ang tagal nang hindi na... Ay, nako. Jello, wala kang magagamit. Hindi, skills. May marami magagamit si Jello. Gamitin nyo to. Diba? Walang pangit dito sa J1 Mataas na Kahon. Tama, diba? Tingnan mo katabi mo. Sabihin mo, gamitin mo yung mukhang yan. Sabihin mo sa katabi mo, gamitin mo yung mukhang yan. Pastor, ay, kaya hindi ako makapag-share. Hindi naman ako nahihiya. Ay ako'y may problema din. Sino dito yung ganon? Aminin nyo. Ang dahilan nyo kaya hindi kayo makapag-share. Kasi madaming masasabi sa inyo. Kasi may pinagdadaanan din kayo. Walang nataas. Number 3. How can I share the gospel kung nag-i-struggle din ako? Next po. Let the people journey with you. Number 3. Let the people journey with you. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, hayaan mong samahan ka ng mga taong yun. Sa mga ini-invite mo, ipakita mo mahina ka din. Vulnerable ka din. Nagkakamali ka din. At ipakita mo, ay kaya kailangan ko si Jesus. Alam nyo ba, sa ating mga Kristiyano, ang taas ng expectation. Tama. Bilang Kristiyano, ine-expect sa'yo ng iyong kapatid, ng iyong magulang, ng iyong tiyahin, ng iyong kapitbahay, ay ikaw ay mabait. Ikaw ay perfect. Ine-expect sa barangay nyo, na ayan, nandiyan na naman si papuntang church. Na pag ikaw ay makikita nila,
ikaw ay may pakpak na puti at nakakanta ang mga anghel habang naglalakad ka. Ang expectation sa atin ay tayo dapat ay mabait. Kaya, kapag ang mga tao ay may nakitang sala, buta sa atin, may masasabi na agad. Di ka, naranasan na natin to. Nandiyan pa ba kayo? Naranasan na natin to. Pa-attend, narinig na natin to. Pa-attend ka pa dyan sa church, gayaan naman din ang ugali mo. Sinong nakarasan gayon? Taas ang kamay. Pasimbasi ka pa dyan, ganyan naman ang ugali mo, wala mo nagbabago sa'yo. O kaya papunta-punta ka pa sa church, pa-alive ka pa. Hindi naman kayo ayos ng asawa mo. Naranasan nyo na ba to? Huwag ka na dyan. Huwag ka na dyan sa born again na yan. Ninanakawan ka lang ng pera ng pastor nyo. Yun ang naranasan ngayon. Wala pa. Banda-banda dyan. Yung 10%, binubulsa lang ng pastor nyo. Pinampapakabit ng buhok. Yan nasasabihin. Tapos magkamali ka ng isa, o kaya halimbawa, nakaupo ka lang, nasa inyo ka lamang, walang silbi. Kung ikaw ay kaysa sa napunta sa instead na Sunday napunta sa church, naglilinis ng bahay, di sana may silbi. Kasi nakarinig na yung gayaan. Ilang beses ko narinig yon. Kung kaysa Sunday ay napunta doon, ay dito ka na lang, di sana may silbi. Kasi ito pa, simula nang umattend ka ng church na yan, kasi nakaranas ng ganon, simula nang umattend ka sa church na yan, nagka-leche na ang buhay natin. May nakaranas ba sa inyo ng ganon? May nakapagkwenta sa akin, ganon ang naririnig niya. Kung kailan daw nakumatan sa church, mas inaway daw siya ng pamilya niya, may hindi maganda nangyari sa pamilya niya. Ang hindi alam ng ibang tao, nag-i-struggle din tayo. Hindi alam ng tao, may pagsubok din tayo. Amen. Ang hindi na alam ng tao, hindi naman tayo mabait. Hindi naman tayo perfecto, kaya nga kailangan natin si Jesus. Kasi siya ang perfecto. Amen. Hindi alam ng tao, nasasaktan din tayo, nahihirapan din tayo. Hindi alam ng ibang tao, nalulugi din ang negosyo natin. Hindi alam ng ibang tao, nag-iisip din tayo kung paano mangutang. Hindi alam ng ibang tao, nagkaka-anxiety at minsan nade-depress din tayo. Hindi alam ng ibang tao na may pagkakataon, sardinas din ang ulam natin. Ang alam ng ibang tao, sobrang yaman ng mga born again. Na mayaman ka, utangan ka. Kasi yun, yung tuwing linggo, napunta doon sa may Pick and Save. Magagandang sasakyan sa labas, may pera yan. Sasabi siya, huy, manlibre ka naman. Libre mo naman ako. Ay wala. Tapos pag hindi ka nilibre, magagalit. Pag hindi mo inilibre, magagalit sa'yo. May nasabi na agad, yang gaang born again. Hindi alam na ibang tao, may pagkakataong wala ding laman ng bulsa. Hindi, may laman. Balat ng candy, dahil libre pa sa church. Hindi alam ng ibang tao na kailangan din natin si Jesus. That's why we need Jesus. Amen. Kailangan mo, kailangan ko si Jesus. At kailangan din nila si Jesus. Tanungin mo katabi mo, sabihin mo, kailangan mo ba si Jesus? Gagamitin ka ni Jesus. Ay nako, kung maintindihan ninyo. Hopefully, ang banal na Espiritu ay kumilos at ipaintindi sa puso natin na malapit na siyang dumating. At yung implications na lahat ng balita ay nagtutugma-tugma na. Lahat ng sinasabi sa Revelation, sa huling kabanata ng Biblia, ay nangyayari na. Sana'y maintindihan natin at makita natin, ay oo nga, kailangan ko ng kumilos. Kaya, if you would let the people journey with you, this is the number 4. Simple lang, go. Walang arte-arte, walang eme-eme. Go. Sabi nga sa Matthew 28:19, sabi doon, therefore go. Yun lang.
Ako po ay graduate din po ng Bachelor of Theology. Sabihin po, yung pinag-aaralan talaga ng Bible. Pinag-aaralan po namin yung word na go sa original na Greek, original na Hebrew translation, sa kanyang exegesis. Ang ibig sabihin ng go, sa original translation niya ay, kumilos ka, huwag ka nang maarte. Yun lang. Pag sinabing go, go! Pag sinabing go, mag-invite, mag-invite. Hindi, ay pastor, ako'y hindi. Mag-invite ka. Pastor, ako po ay may assignment ngayong gabi. Ay ano kung may assignment ka? Ay sa Sunday pa naman, Lunes pa lang ngayon. Alam niyo, nakakatuwa yung mga tao. Naranasan nyo nakakayamot pala, naranasan nyo yung pag may sinabihan kang tao, pre, sama ka ga? Doon, basta sama ka ga, punta tayong 5 sa linggo. Okay, sa Sabado. Di ka nakakainis yung taong ang daming pantanong. Sino makakasama? Anong oras ng alis? Ay baka umulan. Di ka nakakayamot? Ang sarap kasama yung tara. Di ka? Yung pag niyakag mo, pre, tayo sa Compark, tara. Ang nakakayamot yung, ako'y maglalaba pa. Wala akong pera. Di kayo nakakayamot. Ang sarap nung sinabi mo na, pre, tasakweng ka, tara. Go agad. Di ka ang sarap kasama ng ganon. Sa tingin mo, ikaw, kilala mo ang sarili mo, masarap ka gang kasama. O ang dami mo ding arte. Pag sinabi ng Lord, anak, nandiyan ka na sa kumpanya mo, go. Lord. Sa tingin mo, masarap kang isama ng Lord? Pinadala ka sa school nyo, doon, kung saan man, sa KLL, sa Central, sa Bayorbor, pinadala ka doon. At sinabi ng Lord, kapalan mo mukha mo. Pero ikaw shy type po ako, Lord. Alam mo, sabi ng Lord, ang arte mo. Pero kung makapag-TikTok naman, di ba? Di nahihiya. Pastor, hindi naman nasama sa akin. Ilang beses ko nang sinabihan. Ang dami ko na. Nakailan sabi ka, ay nakasampu na po. Ay kulang pa yan. Go! Nakakatuwa sa San Siki si Brent. Nandito ba si Brent? Si Kim Brent? Ako itong tuwa sa batang yan. Saktong pasok Ayan, share ko lang. Di ba meron tayong project number 1? Isang electric fan na lang po ang bibili natin. Palakpakan natin ng Lord. Magsisimula natin project number 2. Magpapakain na tayo ng anointed kids. Mga bata, bibigyan natin ng mga school supplies. O basta pag-uusapan pa. 50 slots, 49 na lang. Nag-chat sa akin. Si Kim, si Brent. Sabi ni Kim, Pastor, akin yung huling slot. Ay unang beses pa lang niya narinig yung project. Isip-isip ko, ilang taon nagbabatang ito? Ito'y grade Arge may pera. May pera yan, pero syempre, sa edad ng mga yan, kung may pera, ibibili na ng kung ano-ano, diga? Pero hindi, gustong magtanim. Narinig ni Brent yung last slot, alam yung ginawa niya, go! Palakpakan naman natin ng Lord sa buhay niyo. Ganon din tayo, pag nakarinig tayo, sinabi ng Lord, go! Gawin mo lang. Wala nang arte-arte. Ang generation na ito, akala hindi lang kabataan, kahit yung mga Gucci. Ang generation na itong pinakamatatalino at pinaka-innovative. Pero ito rin ang generation na pinaka-makakalimutin, pinaka-tamad, pinaka-unfocus, at pinaka-maraming dahilan. Pero tayong pinakamatalino at pinaka-innovative. Kaya pag sinabi ni Jesus, go, gawin mo na agad. Huwag ka na yung anong tawag doon, yung kinabukasan na, ningas kugun gayon, hindi. Procrastinate, o yung bahala na si Batman, alay bukas na,
Walang ganun din eh. Yung alay bukas na, gawin mo na ngayon. Just go. Kaya pag nag-go ka, dapat meron kang puso. Papasok tayo sa last, number 5. Be compassionate for the lost. Hindi ka mamumunga kung wala kang puso na madala ang mga kasama mo sa church. Sino po dito yung babad na babad sa social media? Taas ang kamay. Walang naamin. Eric, taas ang kamay. Tito Frenny. TikTok, Facebook, Twitter, lahat na. Pinterest. Ay, nako. Hindi, pero pansinin nyo. Ano ba, TikTok? Ang unang binuksan mong app, may makikita kang post na bagong trend. Swipe. Post ng issue, may isang issue ng artista. Swipe. Post na may naghugot, magjowa na biglang nagyayakapan nagluluto lang ng lumpia. Hinart mo, kakaiya mo. Pag scroll mo, may nag-post ng Bible verse. Okay. Heart. Share. Swipe. Post na may nagrarant. Si Rendo nagrarant. Swipe. Post ng J1MNK. Anong heart? Di nyo nga hina-heart. Si Roslyn nag-share. Tapos yung post ni crush mo, yung nasa kabilang course, kabilang strand, heart, save pa, wallpaper pa. Tapos, post ng ABS-CBN Grand Ball. Post ni Senior Aguila, may ginawa ng TikTok. Share. Post tungkol kay Jesus. Share. Heart. Heart lang. Post na may nasayaw sa TikTok. Uy. Zoom in. Ginagawa talaga ni Zion. Ano? Huli! 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 Pag may nasayaw na sa TikTok, ay sinuzoom in pa. Yeah. Repent. DA. Post na may nagluluto. Swipe. Post ng ni Mr. Nobody Duty. Oh, sobra na yan, insan. Yung mekas na yan. Hanggang alas 3 sa madaling araw, sobra na yan, insan. Galing ni Tito. Heart. Post ng isang sikat na preacher. Heart. Post ng may nasayaw uli sa TikTok. Zoom in uli. Ay, nako. Post ng may nagbabasketball. Yan. Heart. Post ng may nagbiglang nag-spike ng volleyball. Ang galing na spiker na ito. Tagali pa lang makuha. Hehe. Pero pansin nyo, ang daming content na nalabas. Swipe ka ng swipe. Ang daming content. Sa padami ang content creators. Kung sino-sino na. Kung sinong nauso ngayon. Ngiso ngayon yung si Mekas na lang yan. Pero matagal ko na pinapanood yan. Tas pagkita mo, nandun pa rin si Liana, nandun pa rin si Kong, nandun pa din kung sino-sino. Si Ira Reyes na nagbabike, yung mga ganon. Tapos yung mga content creators, padami ng content. May makikita ka, taga Batangas. Mga 3 million followers na, pero taga Batangas. Tapos ang ginagawa lang naman, nasayaw. Diba? Padami ng content nakikita sa social media. Pero ang point ko, pabago yung content. Na hindi tayo nauubusan ng napapanood. Pero alam nyo, na-realize ko, kita nyo tong Bible kong luma, na daming highlights. Ang salita ng Diyos, ang kaisa-isang content na consistent. The gospel is the only content that is consistent. Ito hindi nagbabago.
Simula Genesis 1:1. Next po. Genesis 1:1 hanggang Revelation 21:22. Hindi nagbabago. Yung ibang content creators nagbabago. May idadagdag. May babawas. May bago uling content creator na sisikat. May bagong restaurant uli na magte-trend. May bagong street food uli na magte-trend. Pero this is the only content that is consistent at hindi nagbabago. Kasi si Jesus is the same yesterday, today, and forever. And the gospel, next uli, the gospel is the only content that has a heartbeat. Ito lamang yung content na buhay. Yung ibang content creator for views, for likes, yes, may makikita kayong iba sa kanila nagkakawang gawa, tumutulong sa mga nangangailangan. Pero ito yung only content na may tibok ang puso. Kasi ito yung only content na may buhay. Ito yung only content na simula noon pa, panahon pa, 6,000 years ago, may binabago ng tao. At hanggang ngayon, may binabago pa rin tao. Ano ibig sabihin ng pastor? Kung ito yung content na hindi nagbabago. Ibig sabihin nun, ito lang ang maaasahan. Tama? Tama ba? Tumingin kayo sa akin. Tumingin kayo sa akin. Kapatid, ito lang ang maaasahan ninyo. Wala nang iba. Hindi ito nagbabago. Isinulat ito 6,000 years ago. At hanggang ngayon, maaasahan nyo to. Palakpakan nyo naman ang maasang Diyos. Come on. At sabi sa Bible, keyboardist please, same God. Whole band please. Sabi sa Bible, kapag ang salita ng Diyos ay na-preach sa buong mundo, malapit na ang katapusan na. Hindi pala malapit ang katapusan. Katapusan na. Magra-rapture na, magugunaw na ang mundo. Matutupad na lahat ng propesiya sa Bible. Ang TikTok ay may salita ng Diyos. Amen. At ang TikTok ay nakukuha na ng bawat tao sa buong mundo. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay na-preach na sa buong mundo. Ano nga sabi sa Bible? Kapag ang salita ng Diyos ay na-preach sa mundo, ano na ang sunod? Katapusan. Wala ito sa note ko, sabihin ko, malapit nang dumating ang Diyos. Malapit nang matapos lahat. At tayong mga may relasyon sa Diyos, pupunta na tayo sa langit. May iwan dito yung walang relasyon sa Diyos. Tayo ay makasama natin si Jesus doon physical. Alam niyo kung bakit usong-uso ngayon sa US Congress ng aliens ay tunay? Kasi baka pag na-rapture tayo, palabasin ng gobyerno ng buong mundo, kinuha tayo ng aliens. Mukhang nakakatawa. Pero yun ang katotohanan. Malapit nang dumating ang Panginoon. Pero higit sa lahat, pumunta dito si Jesus para hanapin ang mga nawawala. Luke 19 verse 10, for the Son of Man came to seek and save the lost. Pumunta dito si Jesus para hanapin yung mga nawawala. Uy, ang dami pang liligtas. Luwag pa ang church natin. Marami kapang kaklase na hindi pa natanggap kay Jesus. Pero, wala pa tayong masyadong ginagawa. Marami kang kamag-anak na hindi pa nasya-share si Jesus. At minsan, aminin natin, wala tayong pakialam. Kasi ang pakialam lang natin ang ating sarili. Kung wala tayong pakialam, and we don't give a care about pagiging mabunga, then may problema tayo. Bilang Kristiyano, may problema tayo. At malaki ang problema natin. Kasi tinawag tayo para mamunga, ay hindi tayo namumunga. So may problema yung sanga. May problema tayo. I invite everyone just to stand up. Everyone stand up. Honestly, hindi ko alam kung paano. Yung 5 points na ito, nasa inyo lang yung share your experience,
use your influence, go, be compassionate, saka yung isama mo sa, pwede nyo gawin yun at hindi pa rin sila sumama yung mga tao. Pero mahalaga, basta nag-go ka, at alam mo tibok ng puso ng Panginoon. Ito ha, please, tumaas kayo ng kamay. Hindi, mama. Pag may tatanong pala ako, tumaas kayo ng kamay. You can be honest. Pwede hindi kayo tumaas ng kamay. Do you enjoy the church? Na-enjoy mo ba mga tao sa church? O yung, in general, do you enjoy the church? Taas ang kamay, na-enjoy mo yung church. Nag-enjoy naman po ako. Okay. Baba ang kamay. Thank you for your honesty. Pangalawang tanong, sino dito, ang kahit siya ay nasa church, may struggle siya? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Struggles are real. Babang. Palakpakan nyo naman ang bawat isa. At minsan yung mga struggle na yon ay nagiging excuse natin para hindi mangumunga. But I just want to tell everybody, pang 5 linggo natin, magiging fruitful. Kikilos si Lord. Kikilos si Lord sa buhay. Simple prayer na lang tayo. Let's do a simple prayer right now. I don't know your life, kung ano nararanasan mo. But I know God will move, the Holy Spirit will move in your life. And you are here, may purpose ka. Hindi ka nandito lang dahil, may nag-invite sa akin, pinilit ako ni ganito, may volleyball mamaya, sarap manood ng volleyball mamaya. Hindi ka lang nandito dahil doon. Hinila ka ng Panginoon, may gagawin sa iyo ang Diyos. And you are here for a purpose. If you believe that, hawakan mo puso mo. At try mo kausapin ng Diyos. Sabihin mo lahat ng laman ng puso mo, lahat ng problema mo, lahat ng struggles mo, sabihin mo sa Panginoon. Lahat ng pinagdadaanan mo. O kahit hindi struggles, lahat ng nilalaman, lahat yung iyong kinaiinipan, Lord, ang tagal na. O kaya yung lahat ng excitement mo, lahat sabihin mo sa Panginoon. For this moment, God is just listening. Nakikinig lang siya. God, my God, I need you. God, my God, I need you. And could you have a prayer like this? Sabihin nyo to, aking Diyos, galing sa puso, sabihin mo, aking Diyos, kailangan kita. I need you now. Sa buhay ko. Ako'y naniniwala. Na ako'y pagkakamali. Pero inayos mo ako. Ako din ay naniniwala. Na ikaw ay Diyos ko. Nagkatawang tao. Namatay inilibing. At muling nabuhay. Para sa akin. Tinatanggap kita. Bilang aking Panginoon. Tagapagligtas ng buhay ko. Salamat, Panginoon ko. Sa salita mo, nabuhay sa akin. And let me pray for you. Pwede bang a simple moment with God with us? Lord, I pray with everyone here. I pray everyone here, God, that I don't know, hindi ko po alam. Hindi ko alam ang plano mo individually. Hindi ko alam kung ano yung pinakalaman ng puso nila. Hindi ko alam ang past nila. Hindi ko alam ang struggles about you. But I just believe, God, na meron na lahat kami, God, ay nararanasan ka na hindi may paliwanag, na parang may nagsasabi sa amin ng
may nagsasabi sa amin ng dapat gawin namin. Salamat God kasi maganda plano mo at mangyayari yun sa buhay ng bawat isa. I declare God for everyone here who is struggling. Iparanas mo ang iyong patnubay sa gitna ng pagsubok na yun. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Bless each and everyone here. We honor you. We love you. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri pasalamat. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Lord.